Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Matapos ang Panginoon ay magbigay ng mga pahiwatig sa magiging masakit at mahirap na karanasan niya sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang mga disipulo at siya man ay nagpunta sa halamanan ng Gethsemane. At sila ay nang makarating sa madilim na lugar na ito, iniwan niya yung karamihan sa may bungad at tatlo pa ang dinala niya doon sa may loob-loob ng garden. Si Peter at ang dalawang magkapatid. At sabi niya, "Manalangin kayo, dito kayo, samahan niyo ako sa panalangin, sapagkat ako ay sobrang nababagabag." And then the Lord went further into the garden, and alone, he became very sorrowful and very, very troubled. Sinabi niya, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." Naranasan na ba nating malungkot na halos ikamatay mo ang lungkot? Yun ang naranasan ng Panginoon. Sabi niya, to the point of death. Sabi niya, "Stay here and keep watch with me." We must know that the highly spiritual and the highly wise could have moments of overwhelming sorrow. Pati si Solomon, sinasabi niya, mahirap maging marunong, mahirap maging maraming naabot ang kaisipan dahil maaaring meron ka ring maabot na lungkot. Lungkot na nanggagaling sa pangunawa, hindi dahil sa kamangmangan. Lungkot na nanggagaling sa mas malawak mong pag-iisip at pagkakita sa mga bagay-bagay. Mga lungkot na hindi nararanas ng mga hindi gaanong nakararating sa malayo ang pag-iisip. Sabi sa Ecclesiastes 2:17 ni Solomon, "So I hated life, because the work that is done under the sun was grievous to me." What can we do to people who we consider are wise or wiser than we or more spiritual than we are? We've got to understand them. Maraming dinaranas na hirap ng loob at hirap ng isip yung mga mapag-isip at yung mga higit na maalam kaysa sa atin. Kaya imbes sa pagtawanan ng hindi natin naintindihan, yung mga marurunong na parang sinasabi natin, nababaliw na yata yan, ang layo na lang naiisip, dapat natin silang ipanalangin. Sapagkat ang mga matataas ang espiritu at ang karunungan ay may ministry para doon sa mga di gaanong kataasan ang naaabot. Matthew 26:39. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Dito ay binunyag kung anong nagpapahirap sa loob ng Panginoon. Na kanyang naguguni-guni na, naiisip ang mangyayari sa kanya kung siya ay arestuhin, siya ay litisin, hatulan, pagpasanin ng krus at mamatay mag-isa sa piling pa naman ng mga kriminal doon sa bundok ng Kalbaryo. At sa kanyang lungkot, pagkahapis, hirap ng loob, siya nagpatira pa sa lupa at nanalangin sa Ama sa langit. At sabi niya, "Kung maaari po sana, Ama, huwag na lang, pass na lang ako dito." Nakikita natin yung humanity of the Lord Jesus. Hindi natin pwedeng sabihin, nagawa naman ni Jesus lahat yan kasi anak siya ng Diyos eh. Nakita natin yung paghihirap din ng kanyang loob. Yung kanya rin sanang pag-ayaw sa hirap na kanyang dananasin. Hindi natin pwedeng maliitin ang kabayanihan ng kanyang kamatayan para sa atin. Nasasabi natin, Diyos naman siya, kayang-kaya niya. Tulad niyo at tulad ko, meron din siyang takot. Hindi nag-iisa ang mga natatakot kasi ang Panginoon man ay inabutan ng ganitong uri ng damdamin. Na sa John 17 sinabi, pumawi siya ng dugo. Sa sobrang niyang taimtim ng pananalangin at sa sobrang ding stress ng nakaraan at ng darating pa. Pero kasunod na sentence, "Yet not as I will, but as you will." Yung kanyang pagkatao ay umiral, sinasabi niya, "Ayoko sana," pero yung pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos sa langit ay hindi naman malayo at kasunod agad. Pero sabi niya, "Pero ganun pa man, ang nadarama ko, yung kalooban yung maganap, hindi yung kalooban ko. Ako naman ay humihiling lang kung pwede sana." It was a very sincere prayer. Kumisa naman tayo, nagdadasal na lang, binobola pa ang Diyos.
yung meron pa itinatago at meron pa papa-impress. This is a very sincere prayer. Inamin niya yung kanyang nararamdaman. But there was an unflinching submission to God's will. At yun ang isa sa mga dapat nating matutunan dito. Na bagamat totoong-totoo ang kanyang pag-ayaw sana sa hirap, pero totoong-totoo rin yung kanyang kagustuhang sumunod sa kalooban ng Ama. At alam natin kung alin ang nasunod. Hindi siya, kundi sinunod niya ang kalooban ng Ama sa langit. Matthew 26:40-41. Then he turned to his disciples and found them sleeping. Could you men not keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Sa kanyang pagdadalamhati, humanap sana siya ng damay sa kanyang mga disipulo, lalong yung 3 na pinakamalapit sa kanya. Pero matapos siyang manalangin, magpatirepa sa Panginoon at mahirapan ang lubos, nung balikan niya ang kanyang mga kasama, mga tulog. Sabi niya, hindi ba naman kayo pwedeng magising at manatiling gising ng 1 oras man lang? Hindi niyo ba ako pwedeng samahan sa aking pag-iisa, sa aking dalamhati at hirap na ito? At sinabi niya kay Pedro, manalangin ka ng husto na hindi ka mabulid sa tukso. Hangad ng Espiritu ang sumunod sa Diyos, pero mahina ang katawan. Mahina ang paglaban sa tukso. Ano ang mga hinarap dito ng Panginoon? Desertion. He was being deserted by His people. At least they were still there, but they were only just physically around. They were no longer spiritually with Him. Tulog nga eh. Hindi nga maunawaan ang kanyang hirap na dinaranas at tinulugan pa siya. So there was a feeling of isolation. Kung nakakaranas kayo sa hating gabi na namang problema, gising, may nararamdaman, nalulungkot, naiinip, tas tulog lahat ng kasambahay nyo na halos gusto nyong gisingin, alam ng Panginoon yun. Naranasan na niya yung isolation. Kaya ang napakasarap para sa atin ng mga anak ng Diyos, dinanas ni Jesus lahat yung dinaranas natin ngayon. Kaya lagi niya tayong nauunawa, naintindihan niya ang ating kalagayan. So there was isolation, but there was also a lot of understanding that He had for Peter and the other disciples. Kahit siya naguguluhanan, kahit siya nababagabag at naghihirap, hindi niya dinaan sa init ng ulo o galit, naunawa pa rin niya yung kanyang mga kasama, bagamat ang mga yun ay hindi naman lubos na nakiramay sa kanya. At ang nangibabaw sa kanya, in spite of his difficulty in the forthcoming cross, was concern for Peter and the others. So niya, you pray that you might not be tempted. Though he was about to carry a cross that was the heaviest of all, he never failed to help others carry their own crosses. Sa kanyang hirap na dinaranas at daranasin pa, ang laman pa rin ng isip niya, pag-ibig sa kanyang mga disipulo, pag-unawa sa kanila. Matthew 26:42-46. He went away a second time and prayed, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the 3rd time, saying the same thing. Then he returned to the disciples and said to them, Are you still sleeping and resting? Look, the hour is near, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. So 3 beses siyang nanalangin, 3 beses siyang binalikan ng kanyang mga disipulo, 3 beses niya rin naabutang tulog. Yung unang panalangin niya, kung pwede sana, pass. Pero yung pangalawa, kung hindi po talaga pwede, then let your will be done. So there's already so much submission in the second prayer, so much more than before. And then in the third prayer. So the prayers were repetitions of the previous situation and activities. And the Lord, very, very significantly, accepted in His heart the arrival of Judas and the people who were about to arrest Him. Matthew 26:47-49. While He was still speaking, Judas, one of the 12, arrived. With him was a large crowd, armed with swords and clubs, sent from the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had arranged a signal with them, The one I kiss is the man. Arrest him.
Going at once to Jesus, Judas said, "Greetings, Rabbi," and kissed him. Alam natin itong kiss na ito. Alam ng lahat ito. Ang mga matalik pong magkakaibigan, mga magkakamag-anak, mga nagmamahalan, mga close to each other, kissed each other, even men. Sa Middle East, men kissed each other. Up to now, they kiss each other in the cheek. Kumisan, pag sobrang respect mo, you kiss the shoulder. Tayo, we kiss the hands. Basta merong kiss sila. Kaya ang masakit dito, yung kiss na dapat sana ay sagisag ng magandang pagsusunuran at pagmamahalan, ito ang ginamit ni Judas para i-identify kung sino ang hulihin. Sa inyo yung hahalikan ko at magpapahalik naman sa akin, therefore close kami, yun ang binebetray ko ngayon, yun ang huhulihin nyo. Napakasakit. Masakit yung gawang ka ng masama ng kalaban mo, lalo namang masakit kung gawang ka ng masama nung kakampi mo dapat. Nung kaibigan mo, yung kaibigan mo, mahal mo at mahal ka rin niya. Matthew 26:50-56. Jesus replied, "Friend, do what you came for." Binigyan niya ng permiso si Judas na gawin ang gagawin niya na pagtataksil. Then the men stepped forward, seized Jesus, and arrested him. With that, one of Jesus' companions reached for his sword, drew it out, and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. So hindi na nakatiis ang isang kasama, inilabas ang kanyang espada at nanaga at natapyas ang tainga ng katulong ng high priest. Matthew 26:50-56, continuation. "Put your sword back in its place," Jesus said to him. "For all who draw the sword will die by the sword. Do you think that I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? But how then would the scriptures be fulfilled that say it must happen this way?" At that time, Jesus said to the crowd, "Am I leading a rebellion, that you have come out with swords and clubs to capture me? Every day I sat in the temple courts teaching, and you did not arrest me. But this has taken place that the writings of the prophets might be fulfilled." Then all the disciples deserted him and fled. So one of the disciples resorted to armed defense. Isinakamay na nung isang alagad ng Panginoon yung depensa ni Jesus. Inilabas ang kanyang sandata at siya ay handang pumatay at maaaring mamatay para kay Jesus, at natapyas nga ang tainga nung katulong ng high priest. But Jesus restrained and corrected him and taught him the way of peace. Sabi niya, "Sa palagay mo ba kung kailangan ko talagang ipagtanggol ang aking sarili, ay mahirap tumawag ng angaw-angaw, laksa-laksa, pagkarami-rami mga anghel na nakahandaan dyan? Tawagin ko lang, sabihin ko na lang na cancel ang project na ito. Sobrang hirap. The angels would rescue Jesus." In that difficult moment, heavenly rescue was available, but Jesus did not use it. Talagang buong puso niyang niyakap ang hirap na daranasin niya, bagamat pwede sana siyang ma-exempt. And Jesus reminded and reassured everyone of heaven's authority and power. And this is important. Pag tayo kumakaharap ng hirap, ng gulo, hindi tayo dapat magpanik na akala natin wala ng Diyos, wala ng langit, at hindi na alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Sapagkat lagi niyang alam. At kung ang Diyos ang may padala, lalong tanggapin. Kung hindi man siya ang may padala, pero pinayagan niyang dumating sa atin, dapat pa rin nating igalang yun dahil alam naman ng Diyos ang nangyayari. At sabi ng Panginoon, hindi ganyan ang paraan. Paano matutupad ang mga sinaad ng mga propeta kung iibahin natin? Kailangang matupad sapagkat may misyon ang pagsasakatawang tao ni Jesus. Then Jesus reasoned with the arresting party. Sabi niya, "Bakit naman kailangan niyo akong takipin ng ganito? May dala pa kayo mga sandat at mga armas. Hindi naman kami manlalaban. Hindi naman kami nagtago kahit kailan. Tuwing nagtuturo ako, kita ninyo. Bakit ngayon nyo ako kailangang puntahan dito at sugurin? Nang akala mo ako kriminal o akala mo ako isang rebelde?" At matapos yon, pumulas at nagtatakbo at iniwan siya ng lahat ng kanyang mga disipulo. Yun ang mas masakit. The worst cut of all was being
betrayed by your friend, and being left alone by all the others. What are the lessons from Gethsemane? Bakit kailangang pag-aralan? Bakit binabalik-balikan, lalo sa ganitong mga panahon? Gethsemane was a garden at the foot of the Mount of Olives in Jerusalem. Nasa eastern side ng Jerusalem. Pagka kayo ay galing sa Jericho o galing dito sa east of Jerusalem, aakyat kayo ng bundok. At pagkatapos ay lulusong kayo at aakyat uli kayo ng isang bundok. At pag nakita nyo yung susunod na tuktok ng bundok, yun ay in Jerusalem. Pero sa pagitan nyo, malalim na valley, at yun ang Garden of Gethsemane. Yun yung napakataas ng bangin, pagkatapos nandun yung pader ng temple at nandun yung tore na sinabi ni Satanas kay Jesus, tumalon ka. Kasi ang taas-taas talaga nun. Malalim na lambak. It was a very deep valley. Now the name of Gethsemane came from the Assyrian word meaning oil press. Dahil ang Gethsemane, ang nakatanim doon ay hindi mga bulaklak. Yung garden na yon, taniman ng oliba. Olives. Na makikita nyo sa mga Italian food, pizza, ganyan. Sa mga Mediterranean food. Sapagkat yung olives, yun ang kanilang ginigiling, dinudurog, at kumakatas doon yung langis na olive oil. Kaya daan-daang mga taon ang mga edad ng puno na nandun sa garden ng Gethsemane. Dito madalas nagpupunta si Jesus, lalo't lalo may mahalaga silang gawain. Kaya alam-alam naman itong si Judas kung saan hahanapin ng Panginoon kahit madilim. Kasi alam niya kung saan nagmi-meet ang mga taong ito. Then and now, Gethsemane can mean grave sorrow. Sorrow of the Lord, sorrow of each one of us, and everybody else for all time. Maaaring ang Gethsemane ngayon ay gamitin nating sagisag ng malalim, mahigpit, masakit na kalungkutan, pag-iisa at pangungulila. Gethsemane can mean emotional and spiritual trouble. So pwede natin masabi ngayon, I'm having a Gethsemane moment. Na-stress ako, nalilito ako, depressed ako. I'm so sad I could die. So it could be the representation of that idea. So it's an emotional or spiritual trouble caused by the prospect and fear of physical threat or suffering or death. Pwede nating i-apply ngayon na ganong kahulugan. Matthew 26:38, ulitin lang natin. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch over me. Gethsemane can mean isolation and aloneness. May mga kasama ka pero tinutulugan ka. May kasama ka pero pinagtaksilan ka. May pinagtitiwalaan ka pero bumaligtad. That could be a Gethsemane moment. Gethsemane could stand for betrayal or even injustice. Anong ginawa ang masama ng Panginoon para ma-deserve niya na arestuhin? Kuminsan sa ating buhay, mabuti ang ginagawa natin, ang sinusukli sa atin masama. It could be a Gethsemane moment in our lives. And Gethsemane could also mean grave fatigue. Sapagkat ang Panginoon, napakaraming ginawa ng mga nakarang araw, hirap na hirap, pagod na pagod. So there was this emotional, this physical, and this spiritual stress on him. But Gethsemane could also mean oil press, as we have said. At hindi siguro aksidente na ganyan yung pangalan ng garden na yan. Kasi yung oliba, kung hindi dudurugin, pipisain, kakatasin, hindi lalabas yung mahalagang langis. At tayo man mga kapatid, para lumabas yung halaga ng ating espiritu, para lumabas yung what is noble and divine in us, many of us have to pass through a Gethsemane experience. Parang bulaklak na kung natapakan mo't na durog, ay doon lumalabas ang kanyang halimuyak. Parang nyog na kung hindi mo basagin, pigain, na hindi lalabas ang gata na nagiging langis. Tayo mga tao dumaranas ng ganong pagpiga. Kakala mo nagkagiba-giba ka na, nagkawasak-wasak. Yun pala, hinahayaan lang ng Diyos na mangyari yun para lumabas yung iyong halaga.
Para lalo mong makita kung ano importante sa buhay, para lumabas ang gagandahan ng iyong pagkatao, para tulad ni Jesus, magkaroon ka ng mga karanasan na magagamit mo ngayon para maging blessing ka sa maraming tao. Kasi kung hindi pa tayo kumisa nakakaranas ng hirap sa buhay, hindi tayo nagiging understanding sa mga dumadaan sa hirap. Kung hindi tayo nakakaranas ng matukso, magkasala, magkamali, madalas self-righteous and judgmental tayo. Kaya kung tayo man ay dumadaan sa napakahirap na karanasan, magtiwala kayo, lumapit sa Diyos tulad ng ginawa ng Panginoon at ipagpaubaya sa Diyos ang kanyang ginagawa sa atin, sapagkat kung alam niya ang kanyang ginagawa at tayo naman ay nagsasubmit sa kanyang kalooban, merong magandang kakahinatnan. Ang hirap ay pansumandali, ang kaluwalhatian ng Panginoon ang mag-ahari kung tayo'y papayag na gawin ng Panginoon ang ginagawa niya. Mahirap man kung minsan yun. Your Gethsemane can turn you from olive to oil, like flour that is crushed. Your fragrance is released when you are crushed. Ayaw natin makrush, ayaw naman natin madurog. Kung pwede lang sanang mabango ka na lang na bulaklak na hindi nadudurog, why not? Pero kung bulaklak ka, sinasabi mo, ang bango-bango ko, ang ganda-ganda ko, bakit ako nadudurog? Magtiwala ka na may bangong lalabas mula sa iyong paghihirap. Kung hindi ka magiging rebellious, hindi ka magwawala ng tiwala sa Panginoon at ipapaubaya mo sa Panginoon ang iyong kalagayan. So lahat tayo dumadaan sa Gethsemane experiences. Paano kami sa nag-iisa, tinalikuran ng lahat, pinagtaksilan, nahihirapan, walang makaunawa, nalulungkot, nababagabag. Let's see how Jesus survived Gethsemane. So we can also survive our Gethsemanes. Ano-ano ang laman ng matatawag nating Gethsemane Survival Kit? Kung ngayon gagawin nating survival kit yan, first of all, there was company. Matthew 26:36. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." Ang Panginoong Jesus, anak ng Diyos, hari ng mga hari, tagapagligtas ng daigdig, kinailangan din niya, ginusto niya na may makasama. Pag dumadaan tayo sa hirap, mabuting may kasama. Masarap na mayroong karamay. Huwag nating solohin. Maging ang Panginoong Jesus sa pagbubuhat ng krus niya, may tumulong. A stranger to him, but nevertheless, even for a brief moment, the Lord was able to rest because somebody was assigned to carry the cross. So huwag tayong mapagmataas at huwag tayong maging kuminsan ay may kayabangan na sinosolo natin ang hirap natin. Friends divide our sorrow and multiply our joy. Matthew 26:38, then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Hindi siya nahiya, hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nag-alangan na aminin sa kanyang mga kasamahan na nangangailangan siya ng company. At dapat ganun din tayo. Kung tayo nabibigatan, nahihirapan, huwag na tayong maglakas-lakasan. Minsan naglalakas-lakasan ka sa harap ng iba, pero may mga manghilan-ngilan dapat na matapat ka na honest sa sinasabi mo, samahan mo ko kasi nainip ako. Samahan mo ko kasi lungkot na lungkot ako, nalilito ako, naguguluhan ako, natutulog ka, masarap yung may nagigising ako, gising, kwentuhan mo ako. Dahil naiinip ako. Nangyayari sa atin yun paminsan-minsan. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 4:9, "Two are better than one because they have a good return for their work." Mas mainam na may kasama kesa wala. So you make and you keep friends. Importante yon, that you make and you keep friends. Even the Lord Jesus needed and wanted company. So have company, especially in Gethsemane moments. Kumisan dahil may kasama tayo, may kausap tayo, nalilimutan natin yung hirap. At yung mga hirap ng loob, yung mga inip, even sometimes suicidal tendencies, hangin lang yun na dumadaan, kailangan lang makalampas na ikaw ay naiwang buo pa. Kaya kailangan pag dumadaan yung hangin na yun, may nakakapitan ka, may kasama ka. And what's important, brothers and sisters, give company to people in their Gethsemane moments.
Nanay mo naiinip, sige na, magtiyaga ka na gumising, kwentuhan mo na lang. Kumisan, ikwento mo nga anak yung ganon, hindi naman talaga interesado yun sa kwento, gusto lang may kausap. Gusto lang may kasama. Kahit nga putol-putol yung sentences, walang sense, nakikinig pa rin yun kasi gusto niya may kasama. Maraming mga magulang nagagalit sa mga anak pag ginagabing umuwi. Hindi dahil mahigpit, kundi dahil namimiss kayo. Ganon din yung mga wives, yung galit na galit sa husband na ginagabi. Kumisan hindi lang maamin na miss na kasi kita. No? Kaya nalulungkot kasi ang tao. At tayo may pananagutan sa isa't isa. Lalong-lalo ito ay strong moment mo ngayon. Dapat naghahanap ka naman ng sino kayang nalulungkot, sino kayang naiinip. Sasamahan ko naman. Hindi ko maganda ang pakiramdam mo, mag-isa ka na lang matutulog, mag-enjoy ka dahil ganado ka sa buhay. Paano yung mga nalilito, yung nalulungkot? Ang mga malalakas, may ministry sa mga mahihina. Sa pagdarating ang panahon, ikaw naman yung mahina, may magmi-minister naman sa'yo. Panapanahon lang ng pangangailangan, panapanahon lang ng pagpapalit ng papel sa buhay. At very important, katulad ng sinabi nitong Panginoon na nakita niya, tulog na naman yung mga disciple niya. There should be understanding and acceptance like Jesus of His friends' human frailty. Kung minsan meron kang need, sobra ka nagiging demanding, dapat mo ring isipin na may kahinaan din yung tao kahit nagme-minister sa'yo. May sakit ka, nakatulog ako nagbabantay, kaysa maghalit ka dyan at magsisigaw, unawain mo na pagod na siguro. Kaya ako gising kasi maghapon naman akong tulog ng tulog dahil pasyente ako. Ito nagbabantay sa akin, nakakatulog, uunawain. Kasi kung minsan nangangailangan ka na ng tulong ng kapwa, dadaanin mo pa sa init ng ulo, naiinis sa'yo, lalo kang lalayasan. Wala ka lalong katulong at kasama sa buhay. So inuunawa mo. Mga kapatid, kahit tayo may karamdaman, kahit tayo nangangailangan, may pagkukunan pa rin tayo ng pangunawa kung gusto nating mangunawa at umunawa. Kung minsan lang, kung mapasyente ka, ikaw yung may sakit, akala mo entitled ka na sa lahat ng tantrum mo. Na entitled ka na sa lahat ng init ng ulo at galit. Pero kahit ka pa nangangailangan tulad ni Jesus, meron tayong pagkukunan ng kakayahang umunawa kung pipiliin nating maging maunawain. At kung hindi natin pipiliin na maging star because you are the one who deserves the attention. Accept your loved one's human failings. It's very important. Psalm 103:14, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Naaalala ng Panginoon kung paano tayo nilikha. May kakambal na lupa yung Espiritu ng Diyos at hindi niya nililimot. Sa niya ay lupa kasi, nagkasala, nagkamali, kinapos. At yung ganun pang unawa ng Diyos sa atin, hindi lang natin dapat ginagamit para tayo yung maunawaan, kundi ginagamit din natin sa pag-unawa natin sa kapwa. Kung sila yung kinakapos at sila yung nagkakamali. Another element of the Gethsemane survival kit of Jesus, prayer. Matthew 26:36, Jesus went to Gethsemane to pray. We are strongest when we are at prayer. So, paulit-ulit siyang nanalangin, hindi para ulit-ulitin yung panalangin niya para may points, kundi talagang yun ang laman ng puso niya. Kaya tuwing siya makikipag-niig sa Ama sa langit, yun ang nasasabi niya. It was a prayer again and again, but not the usual repetition of pagans to earn points from repetition. The Lord was repetitious because there was nothing else in His heart but what He was praying for. And you know that it was a sincere and honest prayer. What can we learn from this, brothers and sisters? That when we face a Gethsemane moment, we pray. You don't complain, you pray. Pag nag-complain ka, lalong magiging negative ang feeling mo. You don't allow fear to overtake you, you pray. And one of the things we can learn is to pray with and to pray for people in their Gethsemane moments. You can say, alam mo kapatid, wala naman ako maipayo sa'yo kasi nalilito rin ako, pero halika, mag-pray tayo. You don't always have to give wise words to people who are troubled because sometimes we don't have the wise words. You are not always wise, you are not always filled with inspiration, you are not always strong, but you can always pray with the person who needs your help. Ako rin nalilito, halika mag-pray tayo. Ako rin nangihina ngayon, halika mag-pray tayo. At hindi yan last resort, it must be the first resort. Because we are strongest when we pray.
And when we pray, umaayos ang ating isip. At hindi man mabago ang sitwasyon, nababagong isip natin. Lumalakas ang ating espiritu, natatanggap natin yung hindi natin kayang baguhin, at nababago natin yung dapat at pwedeng baguhin. Another element in the survival kit is submission to God's will. Pag ikaw, kapatid, ano man ang hirap na dinaranas, tinanggap mo na pinayagan nyo ng Panginoon, lalo't alam mong yun ang gusto ng Panginoon para sa'yo, para ka siguro ituwid, o para ka i-train, para ka palakasin. Pag tinanggap mo na yun, gagaan na yun. Bumibigat lang pag nilalabanan. Humihirap lang pag nakikipagtunggali tayo sa Espiritu ng Diyos. Nagkakaroon lang ng giyera kasi ayaw mo pang sumuko. Alam nyo, paano natatapos ang giyera? Pag nanalo ka na o pag sumuko ka na. Mananalo ka ba sa Diyos? Kaya sabi ni Lord, huwag sana Ama, ayoko sana, pero yung gusto nyo ang masunod. Paano naman mananalo yung Son sa Father? Sabi niya, yung gusto mo na lang ang susundin ko. Kaya nahihirapan tayo sa mga problema natin kasi kung minsan lumalaban tayo sa alam nating gusto naman ng Ama na mangyari sana sa buhay natin. Alam mo na mali yung gusto mo, ipaglalaban mo pa. Gulo talaga yan. Pero matatapos ang gulo pag sumuko na tayo. Alangan namang Diyos ang sumuko sa atin, tayo dapat ang sumuko. At pag tinanggap mo na yon, gumagaan, lumuluwag. Paano natin natatanggap yung kalooban ng Diyos? This requires knowledge of God's will. Dapat alam mo kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo. It's important to know God's will. The knowledge of God's will is crucial so that you will be able to accept it. This requires knowledge of God, therefore it requires knowledge of the Scriptures. Dapat alam mo yung Biblia, alam mo yung mga pangako ng Diyos, alam mo yung mga salita niya. Nung siya ay gusto sanang ipaglaban ng isa niyang disciple, sabi niya sa verses 53 to 54, "Do you think I cannot call on my Father, and He will not at once put at my disposal more than 12 legions of angels? But how then would the Scriptures be fulfilled that say it must happen in this way?" So bagamat ang Panginoon ay pwedeng matuksong labanan yung nangyayari, pero sabi niya, pagka hindi natin ito pinayagang mangyari, paano matutupad yung kalooban ng Panginoon? So it is important to submit to God's will. Never forgetting that heaven knows what's going on in your life. Si Paul, meron siyang isang kapansanan o sakit o hirap na dinaranas na ilang beses niyang hiningi sa Diyos na tanggalin. Ang tawag niya dito, thorn in his flesh. Pero sabi ng Diyos, hindi ko tatanggalin. Pero tinanggap na lang ni Paul. 2 Corinthians 12:9, "But God said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Sabi ng Panginoon, huwag ka nang humingi na tanggalin yung problema mo. Sapat ang grasya ko para dalhin mo yung problema mo all your life. Kaya sabi ni Paul, kaya ipagmamalaki ko pa ngayon tong kahinaan ko. Kasi dahil sa kahinaan ko na ito, bakit ako nakatayo pa? Dahil tinutulungan ako ng Diyos. So yung aking kahinaan nagiging patunay na ang Diyos ay nandiyan at tinutulungan ako. Kasi kung yung kahinaan ko lang nandyan at wala yung tulong ng Diyos, matagal ako nawala sa ministry, matagal ko na hindi kinaya. Pero nandito pa ako, hindi dahil wala akong kahinaan, kundi dahil may Diyos na tumutulong sa kahinaan ko. Kaya sabi niya, lalo kung ikagagalak ang aking mga kahinaan kung ganito, na nagiging dahilan nito para maluwalhati ang Diyos at makita ang pagkilos niya sa aking buhay. After you have prayed hard, after you have done what you could, accept God's will and accept what God allows. Change the situation or change your attitude, and in that case you will have peace and you will survive your Gethsemane moment. What else was in the survival kit? There was a lot of godliness and calmness and composure. May problema na nga, magpapanik ka pa. May problema na nga, dadaanin mo pa sa gulo. Ang Panginoon, nung dumating ang kanyang mga taga-aresto,
tahimik niyang tinanggap yung katotohanan na yun. There was serenity in the way he faced his troubles, in the way he accepted the difficulty that was about to happen to him. Sabi niya, huwag kang lumaban, balik mo ang iyong sandata sa kanyang lalagyan, hindi tayo ganyan. So pagka meron po tayo mga problema, mga kapatid, what's the point in being violent? Ang anak mo biglang hindi pumasa sa exam, dun mo pa ngayon pagsasasampalin at pagbububugbugin, what will you get? Baka mapatay mo, o baka lumayas, o baka magtampo sa iyo buong buhay. Hindi naman na-solve yung problema, hindi pa rin siya papasa. At hindi magiging inspirasyon yon para pumasa siya sa darating na panahon. What's the point? Nadadaanin mo sa dahas. Let God's peace rule your life, especially if there is so much trouble. Inaaway ka na, mga-aaway ka pa, anong kakawian? Minura ka na, mumurahin mo rin, saan pupunta? The only feasible answer to trouble is a peaceful spirit. Because the only way that you could win over trouble is by being peaceful, not by being more troublesome. Because troublesome attitude begets a troublesome reaction. At hahaba lang ng hahaba ang gulo. Ang pinakamagandang paraan, payapa, tahimik, matiwasay na pag-uugali. Philippians 4:7, the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Nais kong bigyan ng din ito. Kung tayo'y naguguluhan, natatakot, nababagabag, hirap ang loob, ang kailangan natin, the peace of God. And the peace of God transcends all understanding. Read another way, it says, the peace of God tells you to be peaceful when you have all the reason to be troubled. The peace of God tells you to be friendly when the entire environment provokes you to be violent. The peace of God makes you do the impossible. And in doing the impossible, you allow God to work. So practice serenity. Pray for serenity. Choose serenity. When you are provoked, you have two choices. Maging katulad ka niya o ibahin mo yung approach. Sa palagay niyo, sinong magwawagi? Yung makapa-Diyos na pamamaraan. Kaya ang sabi ng Panginoon, pinupuwersa ka maglakad ng 1 mile? Sabi mo, 2 miles na lang gusto mo. Hinihingi yung jacket mo, sabi mo, sando ko, gusto mo rin? Kasi pag natanggal na niya lahat yung gusto niya sa'yo, ano pang kukunin niya? Wala na, tahimik na. Kaya lang kayo patuloy na nag-aaway, ayaw mo ibigay. So ibigay mo yan, matatahimik. Mahirap isipin yun. Paano naman yun? Di nawalan ako? Exactly. Pag pinaandar natin yung sarili nating pangatwiran, doon talaga lalong gumugulo ang buhay. Kasi kung minsan, sa paggawa mo ng baligtad, doon mo nagagawa yung dapat mangyari. Para yung istorya nung araw ng elementary grades, ako, ewan ko kayo, baka ibang panahon na kayo nag-contest daw yung araw at saka yung hangin, no? Kung sino ang makakapagtanggal ng jacket nitong taong ito. Nagyabang yung hangin, ako makakatanggal niyan. At talagang pinalakas niya ng pinalakas yung hangin para lumipad yung tao, lumipad yung jacket niya. Pero habang gumiginaw, lalo naman talagang pinakasikip-sikipan ng tao yung jacket niya dahil maginaw. So ano mang lakas ng hangin, di niya nakuha yung jacket. Yung araw naman ngayon, pinainit niya yung araw, andali, di naghubad ng jacket yung tao. Kasi mainit So pagkapilit mong inaagaw, lalo hindi ibibigay sa'yo, there must be a way. Mga mag-asawa, 20, 30 years ang mag-asawa, away pa rin ang away. Hindi kayo nakakakita ng paraan how to have a peaceful life. Kung lagi nyo nalang pag-aawayan, kung gaano kalamig ang aircon, o kung gaano kalakas ang ventilador, tinatamaan ba kayo o hindi, no? Nakahiga kayo sa iisang higaan, mag-isip-isip kayo, solve nyo yan. Alam nga namang abutin kayo ng 70-year anniversary, nag-aaway pa rin kayo dahil sa electric fan. Babaw naman nun.
Hindi kayo magkasundo kung gaano kaasim ang sinigang? Patay ba o bukas ang ilaw pag natutulog kayo? Mag-asawa kayo na magkasama sa buhay. Dapat kayo makahanap ng peaceful way to resolve this. And the only way is to give way. Gusto mo hanin ng ilaw? Pagdating niya bukas, may laser talaga. Pagkalakas-lakas na laser, pag gusto mo ilaw, baka naman sakaling umayaw. No? Pero hindi sa pagpipilit ng gusto natin, kundi sa pagbibigay sa kapwa. Meron yun na himala. Yun lang gumagawa nun, ang nakakadiscovering meron pala. Sa pagpapaubaya, dun kung minsan natin nakakamit yung gusto natin. Pero ang sincere na pagpapaubaya, willing talaga magpaubaya. Hindi gimmick mo lang para manalo ka in the end. But really, sincerely. Maraming pamamaraan ng Panginoon na baligtad. So, it's only love that can conquer hatred. It's only peace that can conquer trouble. So practice and choose serenity. Why do I say choose? Pag may kaharap kayo, inaaway kayo, lagi kayong may choice. Makiaway o hindi. May choice. Choose the peaceful way. Gaganti ba kayo o hindi? Sinabi na ng Panginoon, huwag gaganti. Siya daw ang gaganti. So, naniniwala tayo at hindi, pairali natin ang pananalig natin sa Diyos at sundin natin siya para makita natin siya at work. Very importantly, brothers and sisters, when people are going through their difficulties, help people become calm and serene. Dapat huwag natin silang i-provoke. Let us not vex people. Meron naman, huy, sabi ng kumari mo, pangit ka raw. So tahimik ang mo, papayag ka? Sabi kang pangit ka? Payag ka? Yung talagang gusto mo na siya itulak para makipag-away, walang kwentang behavior yon. We must not vex people. We must not provoke them to anger or to fear. Meron naman, mataas na nga ang blood pressure mo, nahihilo ka na, sabi mo, pukunin mo ang blood pressure ko, siya man, ang taas! Di lalong na nervous yung pasyente mo. No? Don't vex people. Our ministry is to calm and soothe people. So you can say, medyo mataas, magpahinga ka, mamaya kukunin natin uli. No? Huwag mo nang ipabasa na 270 pala, over 190 yung blood pressure niya. Kasi yung nervous niya ang lalo magpapataas nun. May mga therapist, sasabihin mo na, tingnan mo nga ang likod ko. Naku, liko, makukuba na kayo. So lumayas ka dyan sa pagte-therapy mo, ha? Pananakot ang ginagawa mo sa buhay. Meron pa sasabihin, nakakaramdam na ba kayo na hindi na kayo makahinga? Naiipit na ba yung baga nyo? Kasi ganyan na mangyayari dyan sa inyo eh. May mga ganun health workers, hindi marunong magsalita, natatakot yung pasyente. Sa pagbibitaw, you can make people become peaceful or troubled. And remember, tayo may ministry sa isa't isa. You always choose the peaceful way. You choose the soothing and comforting way. Anong sabi sa Psalm 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still waters. He restores my soul. Napapahinga ako. Nabubuo ang loob ko kaysa masira. No? Nahihirapan ako pero pag siya ang kasama ko, gumagaan. At dapat mga kapatid, ganun ang ministry natin sa isa't isa. Kung minsan, akala mo lang yung asawa mo laging magagalitin, pero hindi mo alam kasi pala yung pamamaraan mo nakakagalit. Tapos sasabihin pa, ba't pag mga kapatid mong kasama mo, nanay mong kasama mo, ang saya-saya mo, bakit pag sakit ang sungit-sungit mo? May ganun, di ba? Teka, manalamin ka. Sabi mo, bakit kaya pagka ako ang kasama ng asawa ko, sumusungit? Pero pagkasama naman ng iba, hindi. So something's wrong with me. Napoprovoke ko siya, nagagalit ko siguro, kaya siya nagiging ganun. So sa halip tayo magtampo na magtampo, isipin mo, what do I do wrong that turns this gentle creature into a beast pagka ako na ang kausap? Na meron din tayong pananagutan sa ganyan, dapat nating isipin. Do not vex people. Careful with your words and with your actions. Isa pang laman ng survival kit ng Panginoon sa Gethsemane is a lifelong training and discipline in spirituality. Maliit pa lang siyang bata, nag-train na. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So sanayin natin ang sarili na maging madalanginin, na maging
mapaniwalain sa mga katuruan ng Panginoon. Para kung mamimili tayo, kung magduda o maniniwala, automatically naniniwala tayo. Namimili tayo kung tayo maguguluhan o magpe-pray, automatically nagpe-pray tayo. Tumatahimik ang ating buhay. At kahit hindi natin nasimulan yan nung bata pa tayo, nothing is too late. Walang too late. So train in solitude. Learn to be comfortable with yourself and in aloneness. Kung minsan kahit gusto mong may kasama at gusto kang samahan nung gusto mong sumama sa'yo, malayo siya, may duty siya, hindi niya magagawa. So bagamat masarap na laging may kasama kung nangangailangan, pero kung wala ka na rin kasama, learn to be comfortable with yourself and learn to find solace and strength even in aloneness. Because the truth is, you are never really alone. How can you be alone when the Holy Spirit of God lives in you? How can you be alone when the Father is with you wherever you go? So nobody is really alone. Another lesson, let people have solitude. Pag ang tao na may problema, gusto mapag-isa, bigyan natin ng pagkakataon. Gusto matahimik, huwag tayong tanong ng tanong. Mga kapatid, huwag tayong tanong ng tanong. Pag hindi bino-volunteer, huwag kayong magtatanong. Halimbawa, may magte-text sa inyo alas 2 ng umaga, "Help me, I'm having a very grave problem. Pray for me, pray for me." Tapos hindi naman sinabi kung anong isasagot nyo? What is your problem? That is vexing. That is troubling. Because probably the person doesn't want to tell you. But the person only wants to be prayed for. So yung makadiyos at dissenting tao, imbes magtanong, anong problema mo? Sabi lang, I'm with you in prayer right now. I'm praying. And then you say, I pray that God will give you strength, anchorage, guidance, faith, whatever. In other words, matatamaan na nung prayer nyo kung ano man yung kalagayan niya na hindi nyo na siya kinorner at pinilit magsabi. Kasi may mga tao gusto lang magpa-pray pero hindi na nila gustong i-share kung ano yon. Respect that. Huwag kayong tanong ng tanong. Merong umiiyak, ba't ka umiiyak? Lalong napayak. Ba't ka nga umiiyak? Ayaw nga sumagot. Shut up. Diba? Ayaw sabihin sa'yo. Manahimik ka. Kasi may panahon para magsalita siya pag komportable na. In that case, hindi ka na nagiging agent of comfort. Nagiging ka na lang, naglalaro ka ng power. Gusto mong mapalabas para malaman mo. You know, because information is power. When you know, you think you're powerful. That's why we try to know secrets. That's why we try to know what is not being given us. So that we can have power over the person. But remember, we are going to minister, not to play power. Mahalaga na iniregalang natin yung mga ganong bagay. When people like to talk, you don't need to ask them. They will. Mag-asawa, wala yung isa, dumating. Tanong ka pa na tanong, nasan si ano? Wala na nga eh. Baka nag-away. Diba? Naghampasa sila ng bintana. Gusto ba sabihin pa niya sa iyo, naghampasa kami ng bintana. Happy ka na? Nakita mo na nga, ako na lang dumating dito, tanong ka pa ng tanong. Diba? Yung dapat yung mga tao, ilagay yung curiosity nila sa dissenting lugar. Hindi lagi nag-uurirat. So train yourself in restraint, in godliness, and in faithfulness. Luke 21:19, by standing firm, you will gain life. And Timothy 4:7, train yourself to be godly. Hindi nangyayari automatically, we have to practice. 2 Peter 1:5, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness. So do not tempt and provoke people to be unrestrained. Huwag natin silang kakantiin, kikilitiin, gagalitin. Pag kinausap mo dapat ang tao, kumakalma siya. Then the Spirit of God is in you. We all face and experience our Gethsemanes. Kanya-kanya tayo ng dala sa buhay. Kanya-kanya tayo ng hinaharap ng mga hirap. Kumisan sobrang bigat, kumisan naman hindi masyado. Panapanahon. Learn from Jesus, who had the ultimate Gethsemane experience. Hebrews 2:19. Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Pag dumarating tayo sa hirap,
Natetempt tayo na tumalon sa ilog, maglaslas ng pulso, uminom ng lason. Natetempt tayo mag-drugs, maglasing. Natetempt tayo na gumawa ng something crazy just to get out of our problem. Think that Jesus went through all kinds of temptations and He understands your situation now, and your great help comes from Him. Lumapit kay Jesus, magpatulong sa Kanya. At kung tayo'y dumaranas o nakaranas na ng mga hirap, meron na tayong ministry to minister to those who are just going through that difficulty right now that you have already graduated from. Let your experiences make you better, not bitter. Kailangan makatulong ka sa mga tao, kaya hindi nagkakaroon ng kawalang halaga. Kung ang mga hirap nating dinaranas ay magiging qualification natin to help people, then even the difficulties you go through can be turned by God into blessings. And we can be instruments of God. So huwag mo sabihin na hindi ko deserve ito, bakit ako nahihirapan? For all you know, God could be training you to be a good counselor. Maraming ganun eh. Sabi nga ni Lord, si Paul daw, he will suffer for my name's sake. Meron siyang mga pinapayagang dumaan sa dusa. Pero may magandang dahilan. At hindi ka naman mauubusan at mawawala ng gantimpala kung hinayaan mong maging instrumento ka ng Diyos. Dahil ang Panginoong Jesus nga, na anak ng Diyos, siya mismo naging instrumento ng langit para lalo tayong maunawa ng langit. Na nung ang Espiritu ng Diyos nagsakatawang tao, lalong naunawa ng Diyos ang tao. Kaya may kakampi tuloy tayo ngayon. Mga kapatid, lahat ng hirap na dinanas natin, dapat maging dahilan para maging kakampi tayo ng mga naghihirap sa kasalukuyan. That you are now able to understand, therefore you're qualified to help, not to condemn, not to judge, and not to say you're better because you passed through this difficulty with better marks and better grades. But your difficulties, especially the past ones, should now turn you into a more compassionate person. Lalo kang magiging maunawain, mahabagin, mapagmahal, mapag-aruga kung naranasan mo na ang ganung mga hirap. You are qualified. Kaya pagka ganun nakikita mong, well, I'm becoming qualified to be God's instrument. At kung minsan naman, dumadaan tayo sa difficulty dahil bunga ng ating mga gawa, edi natural lang na mahirapan tayo. Pero kung hindi ka makakita ng dahilan, ba't ako nahihirapan, hindi ko to deserve. Jesus never deserved Gethsemane. But He went through it. At tayong mga anak ng Panginoon, kung saan dumaan si Jesus, dadaan tayo para makarating tayo sa Kanyang pinuntahan, resurrection and the life. Alangan naman sabihin mo, makita na lang tayo sa heaven, doon na lang yung meeting place. Tapos hindi ka susunod sa dinaanan ni Jesus na Via Dolorosa. Hindi natin kayang tumbasan ang hirap na dinanas niya, pero kahit man lang mga kamukha nun, dadanasin natin. Then we become instruments of God's goodness to others. 1 Peter 2:21, Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Not only in His steps in difficulty, but in how He faced such difficulties. It's very important that we call on God and that we trust God. And if you are going through Gethsemane right now, transcend it by God's power. Don't stay there too long. Look forward to your resurrection, because even Gethsemane was just one night in the Lord's life. And after that, the difficulty of the cross, 3 days of death, and then never. Ang babaeng nagluwal sa iyo at ang babaeng nagpasuso sa iyo at nagbigay ng kanyang gatas at nagpalaki sa iyo at nag-alaga. Sabi noong babaeng sumayaw, yun daw ang blessed. Of course, she was referring to the mother of Jesus, Mary. And Jesus said, ang talagang pinagpala ay yung nakakarinig, yung nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod dito. Hindi naman niya sinabing hindi pinagpala si Mary. Pero para doon sa babae, yung pagiging mother or pagiging biologically related to Jesus, pagiging kamag-anak niya in human terms, ay blessedness. Sabi ni Jesus, oo, blessedness yan. Pero alam mo, ang tunay na blessedness, hindi lang yung biological relations, hindi lang yung filial relations, hindi yung human relations, earthly relations. Ang tunay na blessedness is relationship with God.
And what kind of relationship is that? It is a relationship that begins with hearing. Why? Because God is spirit. Ano bang nadidinig natin? Di ba sound waves, invisible, intangible, pero tinatablang ka ng naririnig mo. Pag nakarinig ka ng magandang balita, sumasaya ka. Pag nakarinig ka ng nakakatakot na balita, natatakot ka. Pag nakarinig ka ng magandang musika, sumasaya ka. Pag nakakarinig ka ng music na ayaw mo, sumasakit ang ulo mo. Nababago ang tao, naapektuhan ng tao ng kanyang nadirinig. Kaya sabi niya, hindi naman nakakapagbago kung ikaw ay nanay ko o kapatid ko o tatay ko o kamag-anak ko sa laman. Ang tunay na nakapagbabago, yung nakakarinig ng salita ng Diyos. So the woman called Mary blessed because she gave birth to and nursed Jesus. But Jesus declared that the really blessed people are those who hear, those who obey, and those who hear and obey God's Word. Bakit ko pinagtatlo? Meron naman talaga, nakikinig lang eh. Pero hindi pa nag-o-obey. Pero yun palang blessing na. Yung nandiyan ka at nakikinig, nabe-bless ka na nun. Eh yung sumunod pa, lalo namang na-blessed. Ngayon yung patuloy na nakikinig pa at lalong sumusunod, yun ang talagang blessed. Huwag niyong sabihin, mabuti pa yung kumari ko, yung anak niya gumraduate na sa nursing, blessed siya. Ako, 3 take na yung anak ko, hindi pa gumagraduate. Pero kapatid, kung nakikinig kayo sa salita ng Diyos, blessed kayo. Lalong-lalo kung nakikinig kayo, sumusunod sa salita ng Diyos. Huwag natin laging tinatawag lang yung blessed sa worldly standard. Kung ganon, napakadaling ma-bless. Napakasarap mabuhay kasi ang blessing laging available. Handa ka lang makinig kahit kabingi. Kasi yun namang hearing, hindi literal. Yung nauunawa ng isip mo, nagagagap ng isip mo, yung mga bagay na espiritual. Nakikita ng mata mo, bagamat hindi mo nadinig ng tenga, ibig sabihin din nun, nadinig mo. O kaya, lalo naman kung bulag ka, hindi mo nakita ng mata, pero nadinig ng tenga mo, narinig mo yun, nakita mo pa rin yun. It's a figure of speech, meaning that your brain, your mind, your heart is open to God's ideas, to know God and to know God's will. Those who hear God's word are blessed. Blessedness is spiritual connection and relation to God. Kaya hindi pwedeng hindi ka umattend ng worship na hindi ka ma-bless basta dineclare yung God's word. Blessed ka na agad. Just hearing God's word by itself is already a blessing. Why? Because hearing brings in ideas, and ideas change the mind and the heart. Ideas align us with the Spirit of God. It's a blessing to hear God's word because faith saves and faith comes from hearing. It is faith that saves, not knowledge, not biological relations. It is faith that saves, and faith comes from hearing, from reading, from understanding God's words. Romans 10:17, faith comes from hearing the message. Tayong lahat narito because one day we heard the message of salvation. We heard the message of liberation and freedom. We heard the message that made us know that we are sinful and sinners and that we have to change. Or we have the message that gave us comfort in our affliction. And so we are attracted to God's word. And so we have faith. And that is a blessing. Kaya napakalaki pong ministry ang broadcast, ang print medium, ang telecast. Dahil agad-agad sa ilang saglit napakaraming nakakarinig. Kasing halaga din naman noon yung person-to-person Bible study, yung nagtuturuan, nagsishare ka, nagpapatotoo, directly or indirectly, nagko-quote ka man directly ng verses o hindi. Kung yung ideya noon, sinasabi mo pa rin, ipinapamuhay mo, your audience hears the Word of God. So lahat tayo, preachers. The act of hearing God's Word opens up a person to blessedness.
So gusto nyo maging blessing sa mga tao? Speak about God's words. But you don't always have to say Romans 10:13. Pag yung diwa nun, yung laman nun, yung gata nung salita na yun, sinyer nyo na, kahit hindi nyo kinukot yung exact words, yun pa rin yun. Not the letter, but the spirit of God's words. Acts 14:9-10, may isang taong gumaling sa kanyang sakit. He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that he had faith to be healed, and called out, "Stand up on your feet." At that, the man jumped up and began to walk. You see, faith to be healed. Merong faith na masyadong konti, hindi pa siya gagaling, konti lang yung faith, pero merong enough faith to get you healed. At naramdaman yun ni Pablo, napakatindi ng pananalig nito dahil sa kanyang narinig. Sabi, bumangon ka, tumayo-tayo ka dyan. So yung tao, hindi nakapaglakad. May karamdaman ng kanyang mga paa. Pero yung nadinig niya, nagbigay sa kanya ng pananalig na sapat na upang siya'y pagalingin ng Diyos. Yung makinig, napakahalaga niyan. Ano bang pinapakinggan nyo sa kotse? Anong pinapakinggan sa bahay? Anong pinapakinggan? Ito yung merong pang gustong marinig. Sa mga iPod, nung gusto mong marinig, kailangan yung nakakapagbigay ng pananalig, nakakapagtuwid ng liko, nakakapagpaliwanag sa madilim, nakakapagpalakas sa mahina, nakakapagpalaya sa mga bilanggo, at nakakakontrol sa mga sobrang nagwawala. Yan ang dapat na napagdidinig natin, sapagkat yan ay blessing. Now, who is blessed? Not only those who hear, but those who obey God's word. Okay, blessing madinig. Dagdagan mo, sundin mo ang yung narinig. Sasabihin nyo, bakit blessing kung marinig at hindi sinunod? Baka naman hindi palang sinunod ngayon. Pero nakatanim na yung salita niyang Diyos sa kanya, maiintindihan din niya yan bukas sa makalawa, next month, nakatanim eh. Kaya tayo, ting nagtatanim ng salita ng Diyos, successful. Huwag nyo sasabihin, ay hindi successful yung aming evangelism eh, 3 lang ang tumanggap kay Lord. Ay hindi successful ang pag-share ko sa mga kamag-anak ko, lagi na lang akong nililibak-libak at pinagtatawanan. Basta sinyer mo ang salita ng Diyos, you're successful, because the word of God will not return empty. It will always accomplish the purpose for which it is sent. So tanim ka lang ng tanim. Alam nyo, ngayon ang mga tao halos gustong-gusto na mag-Bible study. Halos sila pa yung magmakaawa na mag-Bible study. Mag-Bible study ka, gustong-gusto. 30 years ago, hindi ganon. Pahirapan. Ang hirap-hirap mag-invite, ang hirap-hirap mag-open ng Bible study. Pero kasi marami nang natanim nung mga una, mga panalangin nung mga nauna sa ating mananampalataya na akala natin walang nangyayari kasi ang konti-konti nila, ang tagal-tagal. O kaya yung mga nadinig na mga broadcast, nadinig na mga salita ng Diyos, tumatalab yan. Yung iba lang parang gamot, time release. Hindi agad-agad, yung iba naman mabilis. Pero walang nabibigo na pagsasalita ng salita ng Diyos. Lagi yang successful. Bakit? Salita yan ng Diyos eh. Kaya dapat share ka ng share. Isipin mo mang magtatagumpay ka't hindi, kaya mo o hindi, mayroon kang training o wala, mag-share ka. Because the Word of God will never come back empty. It will always accomplish great things. Eh kung nag-obey ka pa. Now, there are those who obey God because they hear God's word from an outside source, from a preacher, from a teacher, from a witness. Pero mga kapatid, gusto kong idiin, hindi lang nadidinig ang salita ng Diyos dahil may nagsabi sa iyong ibang tao. There are those who obey God because they listen to the Holy Spirit directly. There are those who obey God because they listen to the inner voice, to their conscience. Diyos din naman nagbibigay ng konsyensya. There are those who obey God because they listen to their natural and indigenous spirituality, which is innate to every human being. Why? Because God created us in His image. Nakatanim sa ating pagkatao ang salita ng Diyos. Genesis 2:7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Ang pinagkaiba natin sa hayop, sa lupa, hiningahan tayo ng Espiritu ng Diyos. Bawat nilalang, bawat tao, merong Espiritu ang Diyos sa kanya.
Kahit narating siya ng missionary o hindi. Kahit narinig niya literally yung Revised Standard Version o yung King James Version, meron pa rin siyang pag-unawa at pagkakilala sa Diyos. Likas yun sa espiritu ng tao. The Spirit, the voice, and the Word of God is in man, inside him. Because the Spirit of God resides in every person. Meron lang ang Espiritu ng Diyos na sobrang napapalawak pa dahil nakarinig pa ng talagang literal na Biblia, naturuan, lumaki sa church, mas lumago yung Espiritu. Pero lahat ng tao may nakatanim na Espiritu ng Diyos. Dapat lang gisingin, pukawin, palaguin, payamanin. Pero nandun yun. Kaya yun din katuruan ng Diyos, bagamat ang sarap kung sa Biblia mo nabasa lahat, ang linaw pero nakatanim din yan sa puso ng mga tao kahit hindi nila nababasa pa yung Biblia. Kasi nandun ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga hindi Israelites, kasi alam nyo, yung mga Israelites, nasa kanila yung Word of God, nasa kanila yung Bible, iniisip nila, sila lang ang marunong, sila lang ang nakakakilala sa Diyos, sila lang bukod tangi na may pagkilala sa may kapal. Sabi ni Pablo, hindi, mga Gentiles man, merong nakatanim. Romans 2:14-15. Indeed, sabi ni Paul, when Gentiles who do not have the law, meaning the Bible, do by nature things required by the law, they are law for themselves, even though they do not have the law. Sabi niya, kahit yung mga hentil, hindi mga Israelites, mga lahi na ipinanganak labas sa Israel, kung ginagawa nila sa buhay nila yung batas na isinulat ng Diyos sa kanilang puso, na isinulat sa bato ni Moses at isinulat sa ating mga papel, kahit hindi nila nabasa yung mga papel na yon, kung ginaganap nila sa buhay nila yung kalooban ng Diyos, yun ang salita ng Diyos sa kanila. So, while it is a great blessing to hear the literal and the actual words of the Bible, even without hearing it, people can hear the voice of God because God is in them. Hindi lang nakarating halimbawa ang Diyos sa Pilipinas, dala ng Katolikong si Magellan o dala ng Protestanteng si Admiral Dewey. Alangan naman na noong 1521 lang dumating ang Diyos sa Pilipinas. At ni kahit kailan, hindi siya nagpakilala sa ating mga ninuno, hindi siya nagpahiwatig na may Diyos. Kaya nga ang mga sinaunang Pilipino niniwala sa may kapal, sa puwang may kapal, sa Panginoong Diyos, sa lumikha, sa manlilikha. Bawat lahi, merong ganon. Kung katulad sa Israel, merong masama at mabuti silang mga kinikilalang mga espiritu, ganon din sa ating mga ninuno. Meron silang kinikilalang mabubuti at masasamang espiritu. Kaya isang malaking pagkukulang sa kabaitan ng Diyos na isipin na dumating lang dito ang Diyos nakasakay sa galeon kasama ni Magellan, at mula nun bago yun hindi niya tayo malang naisipan puntahan dito. Ang Espiritu ng Diyos nakatanim sa puso ng bawat tao. Pero mahalaga ang missions. Mahalaga na dalhin mo yung literal na salita para talaga ang linaw-linaw. Pero halimbawa, tayo mga Pilipino, nagbabasa ka man ng Biblia o hindi, magalang tayo sa ating mga magulang, mapagmahal tayo sa ating mga elders, di ba? Sa atin man, mga Pilipino, masamang magsinungaling, masamang pumatay, talagang masama na mangalunya. Nakasulat yan sa puso ng tao. Kung minsan nga, yung pang may hawak na Biblia araw-araw, yung pa ang mas lumalabag doon sa nakasulat doon kaysa yung hindi nagbabasa, nasanggano at nakakalat sa kalye. Kaya nakita nyo ang Panginoon, ang puso niya napakalapit doon sa mga tinatawag ng mga religious leaders na sinners. Kasi yung mga religious leaders, yung mga Pharisees, mga Sadducees, sa ulo ang Biblia. Pero ang pamumuhay nila, puro pagbabalat kayo, puro pahirap sa kapwa, puro pag-uusga, walang kabaitan. Kaya sabi ng Panginoon, ito yung mga taong ito, kita nyo itong mga prostitute, nagbabasag ng pabango para ibigay sa akin. Kita nyo itong mga sinners, inihahayag ang kanilang mga kasalanan at nagtutulungan. Kaya ang salita ng Diyos, hindi lang franchise ng may hawak-hawak ng relihiyon. Hindi lang franchise ng Katoliko o ng Protestante o ng born again. Ang Diyos,
nararamdaman ng bawat isa. Pero syempre, lalong tumatalab kung nagiging sobrang linaw dahil doon sa nakasulat sa Biblia. So who is really blessed? Those who hear and obey God's word are truly really blessed. So kung ikaw man ay Gentile na sumusunod sa spirit of God's teaching, hindi mo alam yung law and literal, lalo kang na-bless kung nahir mo na literally pa, tapos inobey mo pa spiritually. Romans 2:13, for it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. So maaaring may mga tao, sinasabi mo, ay hindi siya saved kasi hindi siya born again eh. Diba? Ganyan ang pananalig, ganyan ang tinuturo. Ano naman ang malay mo kung born again siya, hindi lang niya alam, wala lang kasi yung tatak na born again. Diba? Pag nananalig ka sa Panginoong Jesus, tumatawag ka sa Kanya bilang tagapagligtas, ikaw'y maliligtas, malaman mo mga hindi na born again ka, saved ka. Kasi yung born again, brand lang yun eh. Tatak. Pero pwede mo alisin yung tatak, nandun pa rin yung produkto. Kahit palitan mo yung pangalan nun, palitan mo yung karatula. Ngayon, yung mga tao na Bible ng Bible, tapos born again ng born again, pero hindi naman totoo sa puso nila, yun ang delikado. Kasi kung may tatak ano, I attend a born again, Bible-based, Christ-centered, evangelical, full gospel church. Yan, ang dami mong brands. Pero sumusunod ka ba? Yun ang napaka-importante. Sometimes those who obey the natural law in them are the more righteous ones than those who have the literal written word in their hands. Ngayon, wala namang masama sa written word. Maganda nga, lalong maganda. Pero wag nating mamaliitin o liliitin yung pananalig ng bawat nilalang. Kaya lagi tayo, huy, yung auntie ko, unbeliever. Bakit mo sinasabi yun? Kung tumatawag din siya sa Diyos, kaya lang, minsan marami pa rin siyang iba tinatawagan. Siguro, gusto niyang makasiguro. No? Pero tumatawag siya sa Diyos. Nananalig siya sa Diyos, tapos darating yung taklesang member, sasabihin sa pastor, yung auntie ko po, ito, unbeliever po. Yung nadinig na nung taong tinawag siyang unbeliever. Nananalig siya sa poong lumikha, di believer siya. Kulang lang siguro sa fine-tuning. Kumbaga sa istasyon ng radyo, mag-aralgal. Pero nadidinig mo pa rin. Ngayon, nung nabasa yung Biblia, luminaw na fine-tune. Pero huwag kayo nagtatatawag kahit kanino na unbeliever. Anong malay nyo kung ano nasa puso niya? Judgmentalism yan. So we don't use that word in this church. Our teachers are instructed never to use that word. Kung gusto mo, tawagin mo, ito po yung tita ko, FE, ibig sabihin, for evangelism. Pero huwag, unbeliever. No? John 13:17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. So you are blessed when you know God's word, and you are even more blessed when you do them. Many people wait and long for a blessing. Marami sa atin kuminsan naiinggit sa blessing ng kapwa. Because they think that they are not blessed unless they get the material things they want, unless they enjoy good things and experiences. But the easiest thing is to be blessed. Just listen to and especially hear God's word. Yun palang blessing na. Bawat araw gusto niyo ma-bless? Read your Bible. Listen to the word of God being preached. Listen to godly songs. Blessed ka na. Kahit ka nakaratay sa banig ng karamdaman. Bagamat mas masarap sanang malusog ka. Pero huwag mo sasabihin hindi ka blessed dahil may sakit ka. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, blessed ka. Kaya yung mga iba, dahil lang nga naratay, kaya pakinig ng pakinig eh. Pero kung busy, hindi nakakapakinig. So mas na-bless spiritually, although physically, nagkaroon ng handicap. So mo sasabihin, hindi ka blessed. Especially obey God's word that you hear from the outside and from the inside, from your conscience. Then you will really be blessed. Therefore, brothers and sisters, decide and know, be blessed. It is very crucial. Whenever, wherever, you can be blessed by hearing the voice of God. Makipagniig ka sa Diyos. Pakinggan mo ang Espiritu ng Diyos kasi lagi kanyang kinakausap. Ang Diyos laging nakikipag-usap. Ang tanong lang lagi ba tayo nakikinig? Ipikit mo ang iyong mata, ano man ang kalagayan mo sa buhay, may pera ka at wala, may sakit ka o malusog, masaya ka o malungkot, makipagniig ka sa Diyos and you are blessed.
know that you are blessed. Iba kasi kung blessed ka tapos hindi mo naman alam, kung maka-arte-arte ka tuloy, para kang kawawa, para kang lugi, para kang iniwan. But you must know that you are blessed. Dapat aware ka na blessed ka just by hearing God's word, and especially if you obey. Kung minsan, sobra tayo nagigilty, mga kapatid. Kasi tayo tao, kinakapos tayo sa pagsunod sa alam nating tama. Maging mabait din kayo sa inyong sarili. Hindi naman talaga natin kayang sundin lahat agad sabay-sabay. So, ipagpasalamat mo sa Diyos na nadinig mo ang isang utos at nasunod mo. At kung meron ka pang hindi nasusunod, bagamat dapat sundin agad yan, pero kung talagang hindi mo masunod-sunod at yun ang totoo, huwag mong ikaila, ipagpasalamat mo pa rin na narinig mo, bagamat hindi mo pa nasusunod. At least, alam mo kung anong dapat mong sundin. At pag naihanda mo na yung loob mo, naayos mo ang kapaligiran, susunod ka na rin doon. Hindi gusto ng Diyos na yung salita niya, lagi lang tayong pabigatin ng loob dahil sa guilt. Kaya nga namatay si Jesus para hugasan yung guilt, para gumaan ang loob natin, para mapatawad natin ang mga sarili natin. Kung minsan hingi tayo ng tawad sa Diyos, pero tayo hindi nagpapatawad sa ating sarili. Nabubuhay tayo sa multo ng nakaraan. Nabubuhay tayong laging inaalala ating mga pagkakamali, pagkukulang, at tuloy nawawala ang luwag ng loob, ang ginhawa, nawawala ang saya. Ipagdiwang na nadinig ang salita ng Diyos na sinunod na. Yung hindi pa sinusunod, ipagluksa na hindi mo pa sinusunod, pero ipagdiwang din, at least narinig mo na, kaysa hindi mo narinig. At pagsikapan sa tulong ng Diyos, tayo na yung masunod na lagi. God remembers that we are dust. Nakasulat yan. He remembers that we are dust. Mataas man ang kanyang hinahanap sa atin, pag tayo kinakapos, naaalala ng Diyos, lupa nga palang kalahati nito, kalahati yung espiritu ko, kaya nauunawa tayo. Mga kapatid, hindi konsintihin ang sarili, pero unawain din na hindi naman tayo perfect, na hindi ko mo nadinig mo na, kayang-kaya mo nang sundin. Kaya yung mga iba, sasabihin sa'yo, Bible ka ng Bible, tapos may hindi ka pa sinusunod. Siyempre, God is not yet finished working in us. So, let's also be generous to others. Huwag mo rin sabihin, bakit yung Bible study teacher namin, nakikita ko kamisa sa mall, naninigarilyo. Hindi pa niya siguro natatanggal. Tatanggalin din niya yun dahil alam niyang masama sa katawan yun eh. Nakatanim na yung salita ng Diyos. Bigyan mo lang siya ng time. Huwag ka masyadong magmadali. Kasi ikaw din naman, hindi ka ganun minamadali ng Diyos eh. Pinagpapasensyahan pa rin yung mga kulang mo. So huwag kang naghahanap ng perfection kung walang nagba-Bible study yung tao. Sasabihin pa ng iba, Bible ka pa ng Bible, tigilan mo na yan. Ang sama-sama din naman na ugali mo. Aba, yung masama ang ugali na nagba-Bible study, may pag-asa kaysa yung masamang ugali hindi nagba-Bible study. Bagamat huwag naman yung laging excuse yan na God is not yet finished working on me. Dapat naman work in progress. Ikaw man at dumadaan doon sa kalsada, 5 buwan na yung hukay, hindi pa tapos, di ba? Naiinis ka na rin. Ang tagal-tagal ito, hindi na matapos-tapos. Pero natutuwa ka, wow, ang bilis lumago nito. Pupunta ka sa Fort Bonifacio, wow, parang kabuting nagtutubuan ng building, ang bilis matapos. Ganon din dapat ang nakikita sa atin ng Diyos. Pero pag hindi pa tapos, huwag husgahan. Hindi pa pantay ang paa, hindi pa patay yung tao, may pag-asa pa yan. At kung ikaw man ay may pagkukulang, inabutan ka ng kamatayan, yung dugo ni Jesus ay sapat na ibayad sa lahat ng kulang para ka pa rin makarating sa kalangitan. Yun ang kagandahan ng pananalig. Hindi tayo hinahanapan ng Panginoon na maging perfect ka. Pero sabi niya, be perfect for I am perfect. Ang ibig sabihin niya, yan ang goal mo. Pero ang totoo lang, I remember that you are dust. So give that same kindness to people. Mabuti na yung may goal ka. Di ba yung karera, hindi naman lahat nakakarating doon sa finish line eh. Pero hindi ka naman sa kabila napunta dahil alam mo nandun yung pupuntahan mo. Meron kang goal. At ang mahalaga, papalapit ka ng papalapit. Ang mahalaga, sumali ka. Hindi ka basta pumwera. Nung sinabi ng babaeng, bukod na pinagpala ang babae na naglihi, nagbuntis, nag-anak sa'yo, sabi ni Jesus, pinagpala lalo yung nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi niya minaliit si Virgin Mary, okay? Hindi.
Kaya lang, itinuwid niya yung paniniwala ng babae na maging kamag-anak ka lang ni Jesus, okay ka na. Hindi yun. Sabi, ang mahalaga na pagiging kamag-anak ng Diyos, yung nananalig. Nangyari pa yan, naulit sa Matthew 12:46 to 50. While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brothers stood outside, wanting to speak to him. Someone told him, your mother and brothers are standing outside, wanting to speak to you. In other words, busy-busy ang Panginoon, nasa loob, punong-puno ng tao, hindi makapasok yung nanay at mga kapatid. Sabi-sabi mo, nandito nanay niya at mga kapatid. Either para papasukin sila, hawiin yung tao, o ilabas si Jesus. Verse 48, he replied to him, who is my mother? And who are my brothers? Pointing to his disciples, he said, here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven, kita nyo, in-emphasize niya, sa inyo, who is my mother here? Whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Mga kapatid, kung nananalig kayo sa salita ng Diyos, sumusunod kayo sa ating Ama sa Langit, kayo ay nanay, tatay, kapatid ni Jesus. Yun ang napakasarap doon. Hindi niya minaliit yung role ni Virgin Mary. Pero ang sinabi niya, kayo man pwede kong maging kamag-anak. Ganong kalapit at higit pa. Basta pakinggan niyo ang salita ng Diyos sa langit at sumunod kayo, kayo man higit pa sa maging mother o brother o sister. Kasi kayo tunay na mga kamag-anak ko, kayo na mga anak ng Diyos. Napakahalagang isipin yon. Akala naman ng iba minaliit si Virgin Mary. No, we must always call her blessed. She's blessed. We must always respect her. But remember that worship belongs only to God. That's why Jesus corrected the statement of the woman. Sabi niya, yes, mahalaga ang nanay ko dito sa lupa. Mahalaga ang aking mga kamag-anak. Pero huwag yan ang pag-isipan nyo. Ang isipin nyo, maging kamag-anak ko rin kayo. Maging anak kayo ng Diyos, makinig kayo sa salita ng Diyos, at kayo man blessed. Hindi lang itong mga kamag-anak ko dito sa laman. So, if you hear the Word of God, if you believe in Jesus, if you obey God's Word, thank God because you are blessed. No matter what your station in life, rich or poor, healthy or sick, young or old, male or female, no matter, if you believe in God, you are blessed. Huwag niyong kakalimutan kahit isang sandali. Kung minsan nade-depress tayo, nalulungkot tayo, natatakot tayo, nalilimutan natin kasi yung katotohanan na yun eh. Dahil ang naaalala nating blessing, pera, kotse, bahay, promotion, kalusugan, alam natin na kahit sa mananampalataya, hindi ibinibigay lagi yan. So hindi yan ang pamantayan at sukatan ng pagiging pinagpapala ng Diyos. 2 Corinthians 9:15, thanks be to God for His indescribable gift. And because we are blessed, be an agent of blessing. What should the people of God do when they are blessed because of the Word of God? They should declare, share, and teach God's Word. Lagi nagtuturo, bagamat hindi know-it-all. The people of God should be knowledgeable but not know-it-all. At marunong din tayo mag-timing kung kailan magsasalita. Isaiah 52 verse 7, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation. Sabi, napakainam masdan ang paa ng mga taong may dalang mabuting balita, salita ng Diyos. Pag makikipag-usap tayo sa tao, yan ang gawin natin at sikapin. Ma-share ang salita ng Diyos. Huwag kung ano-anong walang kwenta mga chismis. Huwag mga bagay na nakakatakot, nakakaligalig, nakakagulo. Kundi mga bagay na nakakapagpalakas ng loob, nakakapagpatibay ng pananalig, mga bagay na nagbibigay ng pag-asa. Kung minsan makakatanggap kayo ng mga text sa mga nakakatakot, yung mga kung ano-ano, hindi nyo na na-verify, ipapass nyo. Dahil nakalagay, please pass, nagkakalat ka ng takot, nagkakalat ka kung minsan ng galit, nagkakalat ka ng pagkasira ng loob. Lalo ngayon sa technology, napakadali magkalat ng balita. Gamitin natin sa pagkakalat ng maganda at mabuting balita. Ngayon, kung kayo naman,
naghihingi ng prayer sa mga tao, please pray for this, please pray for me, please pray for me. Matuto naman kayo magtanong doon sa lagi nyo hinihinga ng prayer, ikaw ba may prayer request? Hindi yung ikaw na lang ang papray ng papray. One-way relationship. May ganun eh. Tuwing dadating yung text, may prayer request. Pero hindi ka malang matanong, what about you? What can I pray for you? Ang akala na lang nila, utusan nila lahat ng kapatiran para ipagdasal sila. Pero hindi naman sila nagpe-pray din mismo para sa iba. One way yun. Hindi yun ang ganung pag-ibig ang hinahanap ng Diyos. Sabi niya, love one another. Mag-ibigan kayo. Hindi lang ikaw ang iniibig. Ikaw din ay iibig. And always preach God's word. 2 Timothy 4:2, preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Bagamat lahat tayo pwede magturo ng mga patotoo, kwento, pero iba naman siyempre yung talaga nagtuturo kayo ng Bible study. Yung talagang nag-aaral kayo, nakapaligid kayo, may topic, may lesson. Iba yun kasi nakafocus, handa ka, at napakainam. Kung kayo, mga kapatid, merong gift of teaching, aba, dapat kayong pakinabangan ng Diyos. Dapat kayong magturo, mag-Bible study. Mananagot tayo sa mga talent ng Diyos na binigay sa atin na hindi niya pinapakinabangan. Lalo kayo merong training talaga sa education, mga kayo yung mga trainers, mga sanay kayo, lalong dapat kayo ang maging mga Bible study teachers para yung training nyo pakinabangan ng Panginoon, para maraming mabless pa. Alam niyo naman kasi, hindi lang naman magturo ang mahalaga, kailangan marunong ka rin paano magturo. Kumisa naman, the people reject not the word of God, but the teacher. So, kailangan meron ka ring training at mahusay ka. Ngayon, kahit hindi kayo teacher, wala kayong BSEE o BSE, hindi kayo trainer, pero tuwing nagkukwento kayo, kahit saan na lang bumabangka kayo, yung mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, nakikinig, ibig sabihin, teacher kayo. Because you can command attention, then submit yourself to the church and be in the Lord's army of teachers. Ang daming dapat turuan, ang daming taong pinanghihinaan ng loob, walang pag-asa, hindi nakakatiyak, ligtas ba ang kaluluwa nila o hindi. Kaya dapat yung galing natin, pakinabangan niya ng Diyos. Acts 8:4, those who had been scattered, preached the word wherever they went. Alam niyo yung mga mananampalataya, sila ay pinersecute eh. Pinalayas sa kanilang mga sarili, mga bahay, mga villages, nakalat sila kung saan-saan. Kaya ang Kristyanidad kumalat. Kasi saan man nakarating, ang anak ng Diyos nagtuturo. Ganyan dumadami ang day by day churches, mga kapatid. Ang ating mga kapatiran, mapunta man sa ibang bansa, nagtuturo agad, nagba-Bible study, lumalago, nagiging church. Hindi ka kailangang ipadala na missionary doon, gastahan, etc., etc. Tayo mismo, kahit saan tayo magpunta, sa trabaho, sa workplace, magturo ka, mag-Bible study ka, missionary ka. Sa bahay mo, mayroong nagwo-worship, 8-10 people, that is a house church. And those were the churches of the first generation Christians. House churches. Yung ating sambahay, pagsamba sa bahay. Kaya sumali kayo sa mga nag-e-exist natin na sambahay groups. O kaya yung bahay nyo, buksan nyo. May maluwag kayong garahe, sala, whatever. Magtipon-tipon, magturo. Habang ang panahon ay pasama ng pasama, dapat namang lalo magliwanag ang Espiritu ng Diyos sa atin. So we obey God, but better yet, live, exhibit, and demonstrate God's word through obedience and love. The best preaching is love. When we love, we preach, because God is love. John 14:21, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him, and listen, show myself to him. Mahiwaga ang salita. Sabi ni Jesus, sino man ang sumusunod sa ipinag-uutos ko, yun ang talaga nagmamahal sa akin. At pag nagmamahal sa akin, minamahal siya ng Ama sa langit. At pag sumusunod at nagmamahal sa akin, lalo akong magpapakilala sa Kanya. Kung minsan sasabihin natin, kilala mo na ba si Lord?
ay nakakilala ako noong 1984, ganyan, nakakilala. Pero yung pagkakilala nyo ba sa Panginoon noon at ngayon na hindi na umasenso, hindi na lumalim, hindi na lumawak at tumaas? Kasi ang pangako ng Panginoon sa tunay na nakikinig sa kanyang salita at sumusunod, lalo pa siyang magpapakilala ng magpapakilala ng magpapakilala. Hindi mo kayang ubusin ang pwede mong makilala tungkol kay Jesus. Kaya kung yung alam mo lang noon, 10 years ago, hindi man lang nadadagdagan, aba, hindi nagpapakilala sa'yo. Parang yung, minsan ang tagal-tagal mo nang kakilala, pero hindi mo pa alam kung saan siya nakatira. Ang tagal-tagal mo ng office mate, hindi mo alam ang birthday, hindi mo alam, hiwalay ba sa asawa ito, o ito ba'y may asawa. Ang tagal-tagal mo nang kilala, kasi hindi naman talaga nagpapakilala ng lubos. So, ganun din si Jesus. Hindi lahat ng pagkakakilala sa kanya ay pantay-pantay. Higit pa siyang nagpapakilala kung handa kang makilala siya. At ang paghahanda na yon ay pakikinig, hindi lang doon sa nakasulat na salita niya, pakikinig sa Espiritu na nagsasabi sa iyo kung paano mo uunawain yung nakasulat na salita. Sabi sa Romans, we don't know how to pray as we ought, but the Spirit intercedes for us with sighs too deep for human words. And we don't know what to ask God and how to listen to God, but the Spirit enables us. And of course, that enablement becomes an empowerment to those who obey. Jesus' revelation of Himself develops and escalates as we obey. Gusto niyong mas makilala pa si Jesus? Dagdagan ang pagsunod. Kasi nasa pagsunod sa Kanya ang makapagbibigay ng daan para lalo siya magpakilala sa atin. Obedience leads to more knowledge of Jesus. More knowledge of Jesus leads to more obedience. And more obedience leads to more knowledge. It's cyclical. Pataas ng pataas, ikot ng ikot, at hindi mo kayang ubusin. Pero ano pa man ang mangyari, mga kapatid, there is one thing we must remember. You hear God's word, you obey God's word, no matter what your situation in life, you are blessed. Ngayon, pasalamat. Kung may dagdag pa, may material blessing, may health, may wealth, salamat. Pero icing lang yon, hindi yun ang cake.